Few days from now ay Pasko na naman. Tama po ba? At lahat po ng Kristiyano, ipinagdiriwang po ito. Pero naniniwala po ba kayo mga kapatid na hindi po sa lahat ay Pasko? Pwedeng sa iyo, pwedeng sa akin, pwedeng sa iba. Pero hindi po sa lahat. Kasi po maging sa kasaysayan, hindi po nangyari yung layunin po ng Diyos na ang Pasko ay para sa lahat. At ngayong pong umaga, ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan ko pong hindi sa lahat Pasko. Hindi ko po gustong maging negatibo sa atin pong pag-uusapan, kundi gusto ko pong ipakita sa inyo yung katotohanan na kung may Pasko kayo, baka sa iba wala. Amen. Lucas chapter 2 verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ano po ang sabi ng anghel? Meron siyang dalang mabuting balita na ang dulot ay malaking kagalakan sa lahat ng... Tandaan po natin ito mga kapatid, ito kasing announcement na ito ay dahil po isinilang na ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, tatanungin ko po kayo, yung balitang ito na malaking kagalakan sa lahat ng tao ay nangyayari po ba sa lahat? Sa palagay niyo po ba, sa Huwebes, sa Pasko, lahat ng tao masaya? Paano po yung namatayan ng mahal sa buhay at magpapasko pa naman? Paano yung mga nag-away na mag-asawa at nagkahiwalay? At yung mga anak ay lumayas dahil naapektuhan? Yung mga manggagawa na natanggal sa trabaho dahil nagsarang kumpanya nito? At kung kailan pa naman magpapasko? Yung pong mga nasunugan, kailan lang at nawala ng matitiran? Ngayon pa lang, magpapasko. Paano yung mga taong nakikipaglaban ngayon sa sakit at karamdaman? Sabihin po ninyo sa akin ngayon, yung pamilya na sa darating po na Pasko, wala akong pagsasaluhan, dala ng kahirapan at kapos sa lahat ng bagay. Sabihin niyo po sa akin ngayon, kung ganito po ang mangyayari, nararanasan nila, may kagalakan po ba ito para sa kanila? Pwedeng masaya tayo. What about sila? Sa Biblia, mga kapatid, nung isilang ang Panginoon, hindi rin po lahat sila naging masaya. Yung mga magulang na pinatay ang mga anak. Galit na galit si Herodes nang malaman siya na paglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Kung kayo po yung isa sa mga magulang ng mga batang pinatay, ano po ang inyong mararamdaman? Ano po ang sasabihin ninyo? Masasabi niyo po ba sa kanila na ang hatid ng Pasko sa inyo ay mabuti at malaking kagalakan? Yan po ang gusto kong sabihin po sa inyo na hindi po sa lahat Pasko. Bagamat ito po ang totoong plano po ng Diyos para po sa atin, pero hindi po yan nangyari sa lahat. Amen? Na ang Pasko ay good news at joy. Hindi po lahat ay makukuhang magalak at magsaya kung merong hindi magandang bagay na nangyari sa kanila. Kaya ngayon pong Pasko, mga kapatid, higit po nating ipagpasalamat sa Diyos na hindi po natin naranasan yung naranasan ng iba. Hindi nangyari sa atin yung nangyari sa kanila. Amen po ba mga kapatid? Siguro hindi rin kaila sa inyo. Yung kailan lang ay may nagpakamatay na kilalang tao.
Tama po ba? Kilala po ito eh. At sa kabila po ng kanyang posisyon, kalagayan sa buhay, kayamanan, bakit po niya nagawa na magpakamatay? Kung yun man ay totoo. Alam niyo dahilan? Wala po siyang kapayapaan. So mga kapatid, ito po ang gusto kong ipaabot sa inyo na hindi po lahat ay masaya kapag araw ng Pasko. Tama po ba? Ito po. Ayan. So ngayon po, ipagpasalamat nga natin na tayo po ay kahit papano wala sa ganung kondisyon, wala sa ganung kagalakan. May dahilan po tayo para magalak dahil ang buhay pa rin natin hanggang ngayon ay nasa atin at ating Panginoon. Amen? Wala tayong mga ganun pong mga nararanasan for now. Sana naman hindi tayo makaranas ng mga ganon. Mas masarap po kasi talaga na mangyari sa atin yung bagay na pangarap din ng Panginoon sa atin ng giwa ng Pasko ay kagalakan. Amen? O ito po yung binabanggit ko na-advance ako. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay sa mga taong kinalulugdan po niya. Hindi lang po kagalakan ang dala ng Pasko, maging kapayapaan. Naulitin ko po muli ang tanong, lahat ba ng tao sa araw ng Pasko may kapayapaan? O, yun po yung kanginang binabanggit ko. Sa kabila po, mga kapatid, ng kanilang katayuan at posisyon sa buhay, nagagawa po nila yung mga ganong bagay dahil wala po silang tunay na kapayapaan. Hindi po lahat ay payapa pag Pasko, kahit sobra pa ang pera ng mga taong ito. Amen ba, mga kapatid? At para masabi natin na may kapayapaan sila, tingnan po ninyo sa Bible kung payapa po ang lahat nung dumating po ang pagsilang ng Panginoon. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ano? Sino pa? Si Herodes lang bang naligalig? Gayon din ang buong. Bakit po sila naligalig? Pati po ang buong Jerusalem. Hari po ito, mga kapatid. Positionally, makikita natin, wala dapat siyang ipag-alala. Tama po, kalagayan sa buhay, hindi naman sila kulang. Pero bakit po sila naliligalig, mga kapatid? So tama po ba ako na i-claim natin na hindi po lahat sa araw ng Pasko ay masasabi nating may kapayapaan? Bagamat ang hatid ng Pasko ay kapayapaan. Sino po yung isinilang, mga kapatid? Sino siya? He is what? He is the Prince of Peace. Tama po? Sa mundo pong ito na puno ng kaguluhan, takot at walang kasigurahan at katiyakan, kanino po tayo dapat lumapit? Sino ang ating kailangan? So Jesus offers a peace that surpasses all understanding. This peace is not just the absence of conflict, but the presence of God. So Jesus came to bring peace in our hearts, peace in our mind, peace in our families. He is the source of genuine peace. His peaceful is eternal and unshakable. It remains even in the midst of trials. It empowers us to face challenges with courage. So mga kapatid, yan po ang hatid supposedly ng Pasko sa bawat isa sa atin. Yung tunay na kapayapaan. Pero kanino lang ba talaga yung kapayapaan na ito na inaalok ng Diyos? Kanino? Base dyan sa binasa po natin. Tingnan nyo kung kanino lang. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan, kanino? Hindi po sa lahat. Kundi doon lang daw sa tao na kanyang kinalulugdan. At yan po yung pinakamahalaga, mga kapatid, na dapat nating inaasam. Na tayo po ay maging pleasing sa harapan ng ating Panginoon. So that yung sinasabi niya, if you want my peace, kung gusto mo na mapasa iyo ang aking kapayapaan, then dapat po isa ka sa aking kinalulugdan.
Amen? At masarap po, mga kapatid, yung pong kahit wala tayo ng anumang bagay sa buhay, pero yung makita mo na ang Panginoon ay nalulugod sa buhay mo, sa mga bagay na ginagawa mo, isa na po itong masasabi nating kayamanan. Amen? Kasi, sino po ba ang piniplease natin sa buhay na ito? Maliban po sa Diyos. Sa tao po, kahit ano gawin mo Di ba? Hindi natin kahit kailan pwedeng i-please ang tao. Maniwala po kayo sa akin. Kahit ano ang gawin mo, tiyak at the end of the day, mayroon at mayroon silang masasabi sa iyo. Pero ang mas masarap, mga kapatid, ay ang mabigyan natin ng kaluguran ay walang iba kundi po ang atin pong Panginoon. At alam naman natin kapag nalugod ang ating Panginoon, gagantihan tayo ng Diyos doon sa bagay na nakita niya, na nasiyahan siya doon sa bagay na kanyang nakikita. Lucas 2:11, tinan niyo po, mga kapatid, hindi lamang po kagalakan at hindi lamang po kapayapaan ang dala ng Pasko, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang Kristong, at ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Pero alam din po natin na hindi po lahat ng tao ay maliligtas. Lucas 2:30, tinan niyo po sabi, yamang nakita na ng aking mga mata, ito po si Simeon, ang inyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat. Yung pagliligtas para kanino? Para sa lahat. At kung ito'y para po sa lahat, bakit po hindi nangyayari sa lahat? Okay na po sumagot. Lahat po ba ay ligtas? Si Simeon din ang nagsabi, tingnan po ninyo. Binasbasan sila ni Simeon at sabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga. Saan? Sa ikakapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng yun daw pong isinilang na ito ay nakatalaga sa ikaliligtas o ikakapahamak ng marami. So madaling salita, base po rito, marami rin po ang mapapahamak. Why? Dahil hindi po nila pinahalagahan yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa kanila. Sa palagay niyo po ba, mga kapatid, yung naging sanhi ng kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, sa tingin niyo, ligtas yung mga tao ngayon? Ha? What about yung mga taong mali ang pagkakilala sa Kanya? Ligtas? Yung mga nagkukunwaring mga Kristiyano, sa palagay niyo, ligtas? At hanggang ngayon, alam natin, marami pa rin sa mga tao ang hindi ligtas. So kahit po ilang Pasko ang dumating, kung hindi daw po mangyayari na maligtas ang mga taong ito, walang saysay sa kanila ang dala ng Pasko. Anong meaning? Taon-taon may Pasko, pero ano na bago? Tama po? Hindi naman po mahihinto ito hanggang narito tayo sa mundong ito. Laging darating ang Pasko. Pero tuwing Pasko, ano yung pwede mong masasabi sa sarili mo na kahit papano, mayroong nangyari at nabago? Matthew 2:1. Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. So ano naman po ang gusto ipakita sa atin dito ng mga pantas? Ano po yung ginawa po nila? Na gusto po nila na somehow ay gawin din po natin. Ano po, paano nila hinanap yung pong bata? Paano nila hinanap? Hinanap lang ba? Saan ba naroon?
nagtanong. Amen? Hindi masama ang kung meron kang sundan ninyo. Hindi masama ang magtanong kung meron kayong hinahanap. Amen? Dito, sino hinahanap nila? Yung isinilang na bata. O bakit nila hinahanap? Ano purpose? Nakita nyo? O, ito po yung purpose. Okay? Nagtanong-tanong doon, nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala, naparito kami upang sambahin siya. O, huwag nyo alisin nyo sa isip nyo, ha? Yung purpose. Naparoon sila para sambahin. O, pagpasok ng bahay, tingnan nyo. Pagpasok ng bahay, ano nangyari? Nakita nila yung bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinambaang. Nangyari yung purpose? Nangyari? Amen. Okay. Nakita ba nila yung kanilang hinahanap? Yes. Bakit nila nakita? Napakasimple lang pala eh. Hinanap eh. Amen. So ganun din po ang pangako ng Diyos sa atin. Na kung siya raw po ay buong puso nating hahanapin, siya ay ating at alam natin yung isinakripisyo ng mga taong ito para lamang po makarating sila sa lugar na kung saan isinilang yung bata. For the purpose para lamang po sumamba, kapatid. Hindi madali yun para sa kanila. Pero kitang-kita natin dito na dahil po doon sa layo nila na gusto nilang makasamba sa kanilang Panginoon, who is the creator of the universe, tingnan niyo po, walang question, walang reklamo. Patuloy po nilang naglakbay, patuloy silang naglakbay, nagtanong-tanong at hinanap. At nung masumpungan nila, nasa bahay na, nakita po nila yung bata. Amen? Oh, kanino sumambay bata? Balikan nga natin. Pagkasok sa bahay niya, nakita ba sa piling ng kanyang ina si Maria, lumapit sila at nagpatira pa at sinamba bata. Sino sinamba? Yung ina o yung bata? Yan po kasi minsan yung hindi naunawaan ng marami. Dito malinaw na yung bata lang ang sinamba. Pero yung pong ating nakasanayan, pati ina, sinasamba. Mali ang pagkaunawa. Amen? Kaya nga totoo ito, mga pantas eh. Tinan nyo, alam ng mga pantas, ibig sabihin ng mga pantas, mga matatalino. Alam nila yung kanilang dapat sambahin. Kung sino. Nagreklamo ba si Maria, hindi siya sinamba? O teka muna, ako nanay nito sinasamba nyo, ba't hindi ako isama? Wala eh. Bakit? Alam din niya kung saan siya dapat lumagay. Amen. Pero ang maling pagkaunawa ng tao, pati siya, inilalagay doon sa dapat niyang hindi kalagyan. Dahil hindi po nila lahat ito naunawaan. At yun ang nakakaawa sa kanila. Amen? Kaya hindi ho mangyayari na yung pong kaligtasan ay mapa sa kanila kung mali po ang kanilang pagkakilala. Nandiyan pa ba kayo? Paano sila magkakaroon ng kagalakan? Paano po sila magkakaroon ng kapayapaan? Paano sila magkakaroon ng kaligtasan kung wala sa kanila ang humahanap sa Diyos? Then ang Pasko, mga kapatid, ay hindi para sa lahat. Naniniwala na po ba kayo? Hindi para sa lahat. Tingnan niyo po itong nangyari. Ang bilis kumilos ito eh. Kaya na-advance ako eh. Ayan. Matthew. Dos ba yan? Ano yan? Wala sa akin Ano ba yan? Naparito kami upang
Ayan, naparito kami upang sambahin siya. O, Matthew 2:11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata. Okay, nakita nila. Gayun man, nung matagpuan niya muling si Yahweh, kung siya buong puso niyong hanapin. O, ito po yung aking challenge. O, tanong, lahat po ba'y humahanap sa Diyos? Kasi ang sabi roon, di ba? Yung pong humahanap daw sa Panginoon, masusumpungan nyo kung buusan puso nyong hahanapin. Tama? O, ito tanong ko. Kaya nga sabi ko, hindi para sa lahat ng Pasko eh. May humahanap ba? Lahat ba humahanap sa Diyos? O, yan, basahin nyo. Walang matuwid, wala kahit, walang nakakaunawa, walang. O, yun po yung word na advance kangina. O, paano sila magkakaroon ng kagalakan? Ng kapayapaan, ng kaligtasan, kung wala naman pong humahanap sa Diyos? Wala. Amen po? Matthew 2:8, ito na po yun. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem, matapos pagbili na ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin. Sino po ang nagpapahanap? Si Haring Herodes. Nakiusap. Pag ika nakita nyo, sabihin nyo sa akin. Ano yung purpose niya? Bakit niya po pinahanap din? Kita nyo? O, ito po, ang purpose. Ayan. Pagkaalis nila, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang magina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang magkaiba ang layunin nila. Amen? Yung mga pantas, hinahanap yung pong bata para, si Herodes hinahanap yung bata para, ano ang mensahe nito sa atin ngayon? So therefore, hindi po lahat na humahanap sa Diyos ay para po sumamba. Minsan po, mayroon silang ibang motibo. At alam din po ito ng Diyos. Amen? Wala naman pong nalilingit sa Kanya. Mga kapatid, wag daw po nating sayangin ang oras at panahon natin na narito tayo, pero hindi naman nangyari yung layunin natin ang sumamba sa Diyos. Kaya po tayo naririto. At paano po sila sumamba? Paano sila sumamba? Balikan pa ba natin? Nagpatira pa, sumamba. Amen? Pag sinabing nagpatira pa, naroon ang pagpapakumbaba. After nilang sumamba, ano ginawa nila? Pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at kalakip ng kanilang pagsamba ay ang paghahandog. 5 araw ng atin pong sambang gabi, wala tayong pinag-usapan kundi paghahandog. Amen? Dito po natin nakuha yung tuwing tayo'y sumasamba, Sunday after Sunday, meron tayong ibinibigay sa Diyos. Amen? Meron tayong inihahandog sa Panginoon. At siya rin po ang nag-utos nito na huwag tayong sasamba sa Kanya na wala po tayong dala. Tingnan ninyo. Walang haharap sa akin na walang dalang handog. 34 na Exodus 20c, huwag kayong haharap sa akin nang walang dalang handog. Malinaw po ang kanyang utos. Amen? O, pakinggan niyo mabuti. Walang haharap. Huwag haharap. Ano pakiusap niya? Walang haharap sa akin. Huwag haharap sa akin. Very clear po? Ibig sabihin, mga kapatid, huwag daw tayong haharap sa Kanya at sasamba kung wala daw po tayong dala. Hindi ako may sabi nito. Siya mismo ang nag-utos nito. At nagbigay siya ng instruction, mga kapatid. Ito pa ang kanyang instruction. Tingnan nyo.
Basahin nyo sabay-sabay. So ayaw po ng Diyos, mga kapatid. Siya mismo ito. Nahaharap tayo sa Kanya na wala tayong dalang mga handog. At ayaw din po ng Diyos na ang mga handog natin ay walang halaga. Why? Kasi dito niya tinitingnan yung pagpapahalaga natin sa Kanya. Hindi po ito paramihan, hindi po ito palakihan. Kung hindi bunga ng ating pagmamahal, pagrespeto at paggalang. Diyan po dapat nakabase ang ating ibinibigay. Nang mahalin ka niya, ano yung niregalo niya sa iyo? Nang mahalin ka ng Panginoon, ano yung binigay niya sa iyo? Ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang buhay. Amen? His only Son. Amen. So naparito siya para iligtas ka, bigyan ka ng kagalakan at kapayapaan. Dagdag pa nito, yung kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Paano natin ngayon siya pinasasalamatan? In what way? Sa pamamagitan po ng atin pong paghahandog. Sapagkat yun ang paraan po natin ng atin pong pasasalamat. Pero ang tanong, lahat po ba'y naghahandog? Lahat po ba'y naghahandog? At sino lang dapat po ang maghandog? Tingnan nyo to. Ang bawat isa ay dapat maghandog ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagkakaloob o nagbibigay ng may. Ano pagkaunawa nyo sa salitang ito? Na ang bawat isa. Ibig sabihin, lahat po ng naririto, amen? Lahat tayong sumasamba sa Diyos, amen? Dapat lahat po tayo ay nagkakaloob. Sinabi ko na po ito sa inyo minsan, na maging mga anak natin, hayaan nating magkaloob. Bigyan nyo po sila ng kahit piso. Kahit piso, para masanay sila na tuwing sasamba sila sa Diyos, meron silang mga handog. Amen. Hatiin ninyo. Huwag lang isa ang tumatayo. Binanggit ko na ito sa inyo nung mga nakaraang Sunday preaching natin. Amen? Hatiin ninyo sa apat. Kung ikaw halimbawa, ang bibigay may 20. O ikaw na tatay, magbibigay na 20. Asama mo yung asawa mo, kasama mo yung anak mo. O di hatiin may 20. Tigla 5 piso kayo. Saka kayo pumunta sa harap. Hindi palakihan o hindi paramihan. Kundi ang tinitingnan natin dito ay kung paano natututo ang mga anak ng Diyos, kung paano po humarap sa Kanya na may dalang handog. Nakakaintindihan po ba tayo? At huwag po ninyong iutos sa iba. Kasi yung minsan, paabot mo na lang. Hindi natatayo, mga kapatid. Amen? Sabi na, pakihulog na lang nyo sa akin. Oh. Hindi po sinabi rito na ipadala ninyo. Kayo mismo dapat ang magdala. Dahil ang blessing ay nasa nagbibigay. Amen? Oh, I was about to close na. Oh, tinan niyo po ito. Oh, basahin natin. Ang taong ngunit Lucas 6:38, magbigay kayo, gustong takal, siksik, liglig, umaapang pang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginamit nyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos. Bagamat ito pong Lucas 6:38 na ito ay tumutukoy about sa forgiveness. Hindi po ito tumutukoy lang po in giving. Pero yun din ang principle. Amen? Sino po ang binibigyan ng Diyos? Yung taong nagbibigay. Ngayon, kung wala po tayong inihandog sa Diyos, ano po ang ibabalik ng Diyos? Yan po ang dahilan kung bakit po gusto ng Diyos na tayo ay magkaloob. Dahil yung din ang paraan ng Diyos na maibalik sa atin yung ating mga naipagkaloob. Magbigay ka at ikaw ay, yun po yung principle eh. Amen. Magbigay ka at ikaw ay, kaya po ini-encourage po ng Diyos. Hindi dahil kailangan ng Diyos yung bagay na ibibigay mo, sapagkat sisiguraduhin ko sa iyo, yung bagay na merong ka, siya rin ang nagbigay. Wala ka, kapatid, nung isilang. Sino rito ang isinilang na may dala na? Wala.
yun lang yung layunin ng Panginoon. Kaya ini-encourage tayo na gusto ko magbigay ka. Bakit? Sapagkat doon sa gagawin mo, yun lang din ang paraan ko para maibalik sa'yo yung bagay na ginawa mo. Kasi hindi kita pwedeng ibalikan nang wala kang ano. Ano principle? Pag nagtanim, kung wala itinanim, hindi ho ganun ang pwedeng balik ta rin ng Diyos yung principle na yun. Ulitin ko, kaya ini-encourage tayo. Maging malinaw ito sa inyo, hindi dahil kailangan ng Diyos. Walang kailangan ng Diyos whatsoever sa atin. Sa kanyang lahat ng bagay, silver and gold is mine. Agaya 2:11. O 8:11 rather. Psalm 24, verse 1 and ano. Di ba? Heaven and earth is mine and everything in it. Lahat ng yan, mga kapatid, even your own life, owned by Him. Amen. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Pero nagtatanong ako, Lord, hindi mo kailangan ng bagay, bakit kung may hidayaan pa na gusto mo na magbigay? Sapagkat yun lang anak ang paraan para ano, maibalik ko sa iyo yung bagay na ginagawa mo at ibinibigay mo. Pero hindi po ito pilitan, mga kapatid, ha? Huwag niyong gawin yung bagay na hindi po umaayon ang inyong loob. Amen? So therefore, wag po tayong umasa na meron din sa inyong magbibigay. Wala tayong aanihin pag wala tayong tinanim. Kayo na po ang sumagot, hindi sa lahat ang Pasko. Amen? At kung sa iyo ay Pasko, magpasalamat po tayo. Kasi may Pasko tayo, meron pa tayong Kristo. Amen? Hindi lahat nakakaranas ng bagay na nangyayari sa iyo. Kung maayos ang kalagayan mo sa buhay, masaya ka dahil meron ka at nai-enjoy mo pa, siguro masigit kang magpasalamat sa Panginoon kaysa rin sa mga tao na iniisip po nila hanggang ngayon sa Huwebes kaya ay merong Pasko. Salatin mo nga ng konti yung katabi mo kung may Pasko yan sa Huwebes. Kapag ngumiti yan, tuloy ang Pasko. Pero kapag hindi mo siya napangiti, sigurado ako, sabihin nyo sa akin mamaya. At pumunta po kayo sa office, kung wala po kayong pagsasaluhan, meron po kaming ibibigay sa inyo. Hindi po ito sa meron, ha? Baka lahat kayo pumasok sa opisina. At sino mang pumasok sa opisina na mayroon, sa halip na kayong bigyan namin, kayo kukunan namin. Kaya huwag kayong mag-a-attempt na pumasok doon kung hindi nyo kailangan yung bagay na ibibigay namin. Mga kapatid, maging totoo kayo sa sarili nyo. Ito po yon. Lahat po ng walang kakayahan na miyembro natin, di ko po kasi alam ang kalagayan ninyo. Be honest to yourself. Mamaya po bago kayo umuwi, pumunta po kayo doon dahil may inihanda po ang church sa inyo na pagsasaluhan po ninyo sa araw ng Pasko. Amen? Amen? Sabihin mo na sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Meron ka ng pang Pasko. Tayo pong lahat ito mayo, mga kapatid.